Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ay nagpakita po siya ng hindi inaasahang napakasakit na performance. Kaya yan, marami pong nalulungkot na mga investor or holder ni XRP ngayon dahil yan nga po. Ayon po rito ay napakasakit po yung kanyang ipinapakitang performance. Mapapaiyak ka po talaga sa kanyang sakit. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. XRP needs some immediate help as asset is clearly losing its touch with market. Kaya ayan, nangangailangan daw po ng tulong si XRP kasi mukhang napakalinaw po na nawawalan na po siya ng magandang price action or performance. Kaya ayan, paano ba yan? Ayan, XRP is in pain. Ayan, parang may sakit. XRP has recently displayed a disappointing lackluster performance. Despite various developments in the market, XRP price action remains muted, failing to reflect the dynamism on the market. Kaya yan po si XRP. Nagpapakita po siya ng nakakadismaya na performance. Kaya yan po yung kanyang pinapakita ngayon na price action. Kahit na marami po siyang mga developments na na-achieve, ayan, mga milestone, kaya ganyan po katindi yung mga kanyang mga nagaganap, nakakamit na mga development sa market ay ganun pa rin, mukhang walang impact sa kanyang market price. Nananatili daw po itong muted. Ayan, kapag nanonood tayo ng TV tapos i-mute natin ay wala po tayong maririnig na sound nito. Kaya parang ganyan po yung pagkakahambing dito kay sa presyo ni XRP. Naka-mute daw siya. Kasi bigo po siya na magpakita ng impact. Yan, yung impact sa market base sa kanyang mga developments na ito. Yan. A detailed analysis of the XRP chart reveals a concerning trend for investors and traders. The asset has not only been compressing within a narrow price range, but the recent activity shows a breakdown from its consolidation without a significant recovery in sight. Kaya ayan, base po sa analysis dito ay patuloy lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate at mukhang wala pong magaganap na breakout. At ayan, nakikita po natin dito ay meron po silang ipinakita rito na triangle pattern. Yan, yung kulay blue na yan. At nakikita po natin na dito po sa ilalim siya nagkaroon ng breakout. Ayan. At meron pa tayo rito yung EMA na yan, yung kulay itim ay mukhang nasa ilalim na siya ngayon. Kaya talagang nakakadismaya po talaga yan kung pag ganyan yung base po sa analysis na ito. Kaya mukhang baka babagsak pa ito. Looking at the technical indicators, XRP has broken below key support levels, including a dip below the crucial 200-day exponential moving average, considered a benchmark for long-term market sentiment. The breakdown below this level is a grim signal, usually suggests the continuation of bearish tendencies on the market. Kaya ayan po, yung kulay itim na ito na nakikita natin dito, ayan sa ibaba, ay isa po itong ito po yung 200 day na exponential moving average. Marami pong gumagamit nito na mga analyst. Yan, mga technical expert kasi napatunayan po ito na ito po ay matinding batayan or basihan bilang support at saka resistance line. Kapag yung market ay nasa ibabaw po nito ay nagsisilbi po itong support line. Kapag yung market naman ay nasa ilalim nito ay nagsisilbi po itong resistance line. At sa ngayon ay nakikita po natin na ito ay yung candlestick natin ay bumagsak po dito sa kanyang ilalim. Kaya ngayon ay nagsisilbi na po itong resistance para kay XRP.
Kaya kung pag ganito na napunta po sa ilalim ang market price ni XRP dito sa 200 day na exponential moving average, ay nagbibigay po ito ng signal na isang bearish. Yan, bearish continuation or bearish tendencies ayon po rito. Kung pag sinabi po ng bearish ay babagsak po siya. Kaya yan, sabi rito ay grim signal. Kaya nakakalungkot. Moreover, the volume profile shows a significant increase in selling pressure, as evidenced by the heightened volume accompanying downward price movements. This is often read as a bearish sign, suggesting that more traders are looking to exit their positions than enter new ones. Kaya yan. Mukhang marami po kasing nagtitake profit kasi sabi rito ay nakita raw po sa kanyang trading volume na tumaas po yung mga nagbebentahan, yung selling pressure. Kaya marami pong nagtitake profit. Hindi kaya kagagawan ng Ripple yan? Kasi meron po silang, yung huling balita ay meron daw silang 200 million na XRP na naghihintay po sila ng tamang pagkakataon para ibenta yan. Kaya yan, pero malay natin, hindi po natin alam. Or baka lahat naman po talaga siguro ng mga investor ay talagang gusto na nilang mag-exit ng kanilang position. The RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements, hovering near oversold territory. While this could sometimes predict a potential reversal if buyers step in, sustained low RSI levels imply a lack of buying interest and momentum for XRP. Kaya yan. Sabi rito ay mababa raw yung RSI level ni XRP sa kanyang indicator. Nagpapakita po ito na walang gaanong interesado na bumili para magkaroon ng momentum si XRP. Ayan, check na natin sa kanyang chart yung kanyang RSI. Hindi po siya linagay. Pero yan po yung ipinapakita ng RSI indicator ni XRP. Ayan, kay Shiba po inaw na po yan. Kaya ayan. Yan po yung pinapakita na performance ni XRP sa ngayon. Napaka-painful daw po siya. Napakasakit. Kasi ang kanyang ipinapakita po na prediction dito or base sa analysis na ito ay babagsak po siya. Yan. Kasi ito yung inaabangan natin. Yung last po na analysis ay sabi po nila ay baka tatalbog siya dito sa kulay itim na ito. Itong 200 EMA na moving average na ito. Baka tatalbog po siya dito at may pag-asa po siyang umakyat. Pero mukhang ngayon ay parang lumalabas na ito ay tumagos sa ilalim at mukhang magpapatuloy ito sa kanyang pagbagsak. Yan. Pero yung sa aking sariling opinion ay baka naman nagbebenta yung Ripple dyan. Yan, hindi po natin, biruin mo naman 200 million na XRP yan. Sinasabay po nilang mag-take profit kasi dahil dulot po ng magiging approval. Approved na po pala yung mga spot Bitcoin ETF. Kaya yan po siguro. Kaya may selling pressure ngayon. Kaya hindi siya makaangat-angat. Kaya napakasakit. May sakit ngayon ang XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.